Energy! Chismis Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Energy! Yan! Nakakaloka isang araw na lamang. At syempre sa Lunes, makakasama na natin ang Tita Mangkara. Oo, nakakaloka. Matapos na siya magbakasyon. Nakakaloka to the highest level. Hello nga pala, good morning sa lahat ng ating mga pangga, lalong-lalo na dyan sa Lancaster, New City, Cavite. Oo, nakakaloka. Maraming salamat po, Ate Mariel Concha. Good morning sa inyo. At syempre, ang Valencia Hills Boys. Sa parating nakatutok ang Scatter Boys. Oo, nakakaloka. Itias si Alvin and the Chipmunks. Wow! Ang mga buong hukbong sangkagwardyahan ng Valencia Hills. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre gusto kong batiin si Silver. Oo. Hi, Silver. Si 925. Ay, hello sa iyo, Kuya Silver. Pero eto na nga na nakakaloka to na yung level ang chika natin nasagap. Hindi ba? Na inaantabayanan ng mga hello. Mga taga nasa Zapote Road, Las Piñas City. Hello po sa inyong lahat dyan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Diba? Kamusta rin sa mga taga Bagong Baryo, Caloocan? Hello po sa inyong lahat dyan. Diba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ng bonggang-bongga. Diba? Pabati daw. Diba? Bago tayo magtsikahan ng bongga. Si Bent Montilla. Pabati daw ang nanay kong naglalaba, si Arlene Montejo, diba? From Antipolo City habang naglalaba. Saan kayo sa Antipolo? Diba? Diba may party-party yan ng Antipolo? Hello po sa inyong lahat dyan. Nandyan ako nung last Sunday. Tama. Last Saturday pala, sorry. Bumili ako dyan ng kasoy. Diba? Na nakakalok. Ayaw nga magpatawad Ang mahal-mala ng kasoy, 680 ang kilo na nakakaloka. Good morning din sa lahat, lalong-lalo na kay Lito Santa Rufina. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, Metro and Mega Manila. Eto na ang Baklita sa diba? Na nakakaloka na Thursday ang taas ng enerhiya. Ibang-iba talaga. Nako, eto na sing taas din ang enerhiya ko. Ang galit na nararamdaman ngayon ng aktor, dancer, diba, na si Mark Heras. Oo, nakakaloka itis. Nagpadala nga ang aktor ng mensahe kay Mr. O.G. Diaz na kung saan nga naman kanyang inilathala ang kanyang pagkadismaya, pagkagalit. Dahil nga sa nangyaring insidente na kung saan nga naman nasangkot ang kanyang pangalan sa iskandalo matapos kasi siyang sampahan ng reklamo ni Jojo Mendres, diba? Ayon sa aktor, ayon sa kanyang ipinadalang mensahe, hindi ba, na para bang natanggalan pala di umano ng trabaho si Mark sa GMA7 matapos kasi mag-file ng reklamo itong si Jojo Mendres laban nga sa kanya. Syempre, siguro ngayon allergy na ang GMA7 dahil nga, 'di ba? Ilang mga aktor at aktres nila mga nagsampahan, may sinampahan ng reklamo, hindi nagsampahan. Hindi sila magsasampahan. Walang ganon na nakakaloka. Hello sa mga taga Malolos, Bulacan, Ate Rosario Lopez. Hello po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. 'Di ba? Eto na nga, 'di ba? Kasi nga 'di ba yung mga nagsampahan ng kaso unang-una doon sa anak ni Nino Mulak, parang na-trauma GMA7 kasi nga parang halos lahat. Tapos nasundan ng reklamo, 'di ba, na nasampahan naman etong si Rita Daniela against Archie Alemania na kung saan nga naman hindi naman pinagtatatanggal, pero pinagpahinga yata muna nila, 'di ba, sa mga proyekto, lalo pat may mga ganitong usapin. Since wala pa naman din kaso kasing naisasampa na formal laban
kay Marquera, siguro mainam na ginawa nga ng GMA7 na take a rest ka muna since meron kang ganito. Siguro parang nag-iingat lang din ang naturang network na hindi kinatuwa ni Marqueras dahil syempre sabi nga nila, 'di ba, na nagtatrabaho nga naman siya at kung ano-ano na ang kanyang pinapasok na racket para lang may matustos siya na panggastos sa kanyang pamilya. Pero dahil dito, hindi na nga niya ikinatuwa at kanyang inilathala nga na para bang, alam mo yun, lahat ng kanilang ginagawa ay para daw bang for the content only. Oo, nakakaloka. Sabi naman ang mga netizen, 'di ba? Ginusto mo yan diba? So ngayon, eto na nga. Ina-explain nga ng naturang aktora ang insidente dahil nga doon sa parang PMPC Star Awards night ba yun? Oo. Na kung saan nga naman na sinasabi nga ng aktora ay kumbaga parang maayos siyang nagpaalam. Hindi yung bigla na lang siyang alam mo yon, iniwan gaya ng pinalalabas di umano ng kampo ni Jojo Mendres laban sa kanya. Tapos noon ay bigla may pagbabantang ganon. Never daw niyang gagawin yon ayon sa aktora na magbanta. Ang sa kanya lang alam mo yon, meron lang siyang may uwi na pera laban sa laban para sa kanyang anong laban? Walang laban para sa kanyang pamilya. Sabi naman ni Jeff, mukhang masaya din naman si Sir Jojo ngayon naka-move on na sa bago niyang boylet. Oo, nakakaloka. hindi naman boylet. Natapos sa kay Rainier Castillo, iba na. Ayaw na niya sa Starstruck. Medyo shift na sa iba naman ngayon. O, diba? Anyways, yun na nga. As in talagang malungkot nga ngayon ang aktor dahil nga syempre, inaasahan nga niya na pasulput-sulput na project na meron siya sa GMA7 ay matapos nga siyang tanggalin dahil nga sa iskandalo na kinasangkutan niya ay kanyang, alam mo yung dinadamdam. Actually, ang sabi nga niya, ang huling mensahe niya pala para kay Jojo Mendres, sana masaya na kayo. O, diba, na nakakaloka yun. Well, diba, sino nga ba naman may gustong mawala ng trabaho? Lalo pat, diba, wala ka naman, walang regular na trabaho. Tapos masasampahan pa ng demanda. Ano ipapantustos ni Mark doon, diba, na nakakaloka? Na may mga ganyan-ganyan na nakakaloka ito, diba? Sabi naman ng isa, sabi ni ayan, Lito Santa Rufina. Nag-good morning lang pala siya. Kala ko may sinasabi siya. Pero yun na nga, diba? Kumbaga parang hindi nga kinatuwa ng aktora ang nangyari nga dahil imbis na makatulong nga sa kanya, ay lalo pang itong kumbaga parang nagdala sa kanya sa kapahamakan na kung saan nga naman nawalan pa siya ng trabaho. O, diba? Nakakasad, diba? Well, sa bagay, kasi una nga, 'di ba? Sabi nga ng ilang mga netizen, ginusto mo 'yan! 'Di ba? So sinong sisisihin natin? Ngayon, eto nagkaroon na ng ganito, 'di ba? Sabi nga ng ilang mga netizen, 'di ba ride ka din diyan? Naging happy ka din sa publicity. Tapos eto na ngayon siguro the price that you have to pay or the consequences of the actions, 'di ba? Well, huli man daw, sabi nga nila, lagi nasa huli ang pagsisisi, 'di ba? Lalo pat kung meron ng mga nagiging resulta na hindi maganda, katulad nito, nawalan ka ng trabaho, 'di ba? Dahil nga dito. Hoy, hindi ka magtatatawa na wala na nga siya ng trabaho, nakakaloka ka. 'Di ba? Pero yun na nga, 'di ba? We wish him well na sana maayos pa din at sana magkaayos-ayos din sila at magkausap-usap kasi 'di ba, in the first place, paano nga ba sila nagkaroon ng connection, 'di ba? Syempre, through a simple communication. Doon lang din naman magsisimula yan para matapos man ang anumang gulo. Pero kung ano man yung namagitan between Mark and GMA7, sana, 'di ba, mabigyan din siya ng ibang proyekto. Pero may chismis na lumalabas, 'di ba? Na mukha yatang ewan ko kung totoo kasi parang yung chismis na nasagap lang natin is parang
nagpaparamdam siya kay Direk Coco Martin. Tama ba? Para mapabilang sa Batang Quiapo. Yun lang naman pero wala pang kasiguruhan, walang kumpirmasyon. Chismis pa lamang yun na nasagap ko na parang medyo may pagpaparamdam nga sa produksyon ng Batang Quiapo itong si Marquette. Well, sa bagay, wala namang masama kung sakali dahil syempre, trabaho pa din yan. 'Di ba? Sabi nga niya, kahit anong racket, basta may maiuwi lang din siya sa kanyang pamilya at pangtustos nila sa pang-araw-araw, then so be it. Wala naman sigurong masama doon. 'Di ba? Na nakakaloka. Tsaka isa pa, parang, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, hindi na siya under contract ng GMA, tama ba ako? Diba? Parang hindi na siya exclusive artist or hindi na siya na-renew ng kontrata. Tama, diba? Baka need lang gumiling ni Bad Boy of the Dance Floor para lumambot. Ay! May iba na gumigiling, diba? Hindi wala gumigiling. May iba nang kumakaldag na nakakaloka. Hindi, di ba? Mali mo naman, being friendly lang talaga si Serge Sonso. Nakakaloka. Pero kay Mark, di ba, I still wish you well. Di ba? Magaling kang aktor, magaling kang dancer, di ba? Isa lang ito sa mga problemang pwede mong maalpasan, di ba? Kung magalilipas din yan na darating din na ng araw, di ba, na pagtatawanan mo na lang, ngingitian mo na lang ang insidenteng ito. Pero sa ngayon, di ba, sabi mo nga, madiskarte ka naman, di ba? Kung may nawala, 'di ba? For sure merong papalit 'yan. Hindi naman ibig sabihin na alam mo 'yon na nawalan ka ng trabaho, tinanggal ka sa ganito ay hindi ka na magaling na aktor o dancer o kung ano man, 'di ba? So, I still wish you the best, 'di ba? Tara, grabe na ito. Hoy, bakit gano'n ang mga payo? Ano 'to? 'Di ba na nakakaloka 'yon? 'Di ba? Anyways, 'di ba? Sana meron din naman magbigay ng trabaho kasi may open naman kung wala na siya hindi na siya under contract ng GMA. Pwede naman na din siyang magtrabaho sa TV5. Pwede rin siyang magpunta sa ABS, 'di ba? If ever man may magbibigay sa kanya ng oportunidad, hindi ba? Hi Ate Pearly, Ate Yoli, hello sa inyong lahat. Well, anyways, mga panggayam po muna ang ating unang chika na nasagap lang natin, 'di ba? Pero gaya ng sinabi natin, sana magkaayos man din sila dahil parehas din naman sila, kumbaga parang nagkaroon ng relasyon bilang magkaibigan, 'di ba? Naging magkaibigan naman sila. For all time sake, nagkaroon kayo ng, alam mo yun, na kumbaga parang tinatawag na pinagsamahan. Yun, 'di ba? Sana maayos ito sa lalong madaling panahon. Wala naman ako mga panggayan po muna habang kinukuha ng signal ang aking boses. Kinukuha na naman, inaagaw ng signal yung boses ko, 'di ba? Well, in the meantime, mga panggayan po muna ang aking unang chika sa ating pagbabalik ka. Nako, may kinalaman sa silent war na patuloy na namamagitan di umano kay Maha Salvador at Miles Ocampo. Kung ano man yan ay sama-sama natin pakatutukan yan sa magbabalik ng Baklita sa Woo! Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa and we are still same pero iba! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo